Okay mga kanoisy, next video. Tama. Who you? Or Base sino sa ka? mga natuklasan na ito ng Senado kay Mayor Alice Go, ay tila pwede natin siyang maikumpara sa isang pelikula kung saan siya ay nagmula sa isang programa ng isang bansa na hinubog at sinanay simula Tama. pagkabata para ipadala sa isang misyon. So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Noisy. So ngayong araw, actually sobrang curious ako sa mayor na ito sa Tarlac. Itong si Alice Guo. Guo ba? Sobrang viral niya ngayon kasi parang something na may nakakaduda sa pagkatao niya. No? So yan yung alamin natin mula ito kay historiador Filipino. Meron to pamagat na mayor ng Bamban Tarlac, mahiwaga ang pagkatao, wala ni isang record sa hospital at paaralan. So grabe, naging mayor pa ng Bamban ng Lo. Yan yung panonoorin natin. Bago natin simulan, historiador Filipino, support nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Very nice. So, di na natin tatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor ng Bamban Tarlac, mahiwaga ang pagkatao, wala ni isang record sa ospital at paaralan. So, like, comment, share, subscribe. Grabe, min. Nakakaano talaga, min, kasi every time na may nakikita akong mga clips niya sa TikTok, parang ang salap na yung anuhin eh. Nakakapanggigil siya kasi the way kasi siya sumagot is parang bata lang yung kausap niya or yun nga, ginagawa tayong tanga or nakakatanga lang. So, yan again, like, comment, share, subscribe, start. Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator, isang online gaming firms na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pero ang mga customers nito ay nasa labas ng bansa. Lisensyado ng PAGCOR ang pasugalang ito. 2016, nang nagsimulang dumagsa ang Pogo sa Pilipinas dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at China. Grabe ano? Nung panahon talaga ni P. Duterte, men. Grabe yung Pogo, 2016 nagsimulang dumagsa. Nako. Actually, nakakalungkot tong part na to kasi botante din ako ni Tatay Duterte, men. But yun nga, nung lumabas tong mga isyung ganito, sobrang yun, nakakalungkot. Tuloy. Papuri noon ng mga taga-suporta ng Pangulo sa kanya dahil sa limpak-limpak na pera bilang buwis ang naibibigay ng Pogo sa kaban ng gobyerno. Kung noon ay mga call centers ang naghahari sa Pilipinas sa padamihan ng mga opisinang nirerentahan at ginagamit, pero noong 2019 ay nalampasan na ito ng Pogo. Grabe. Ayon sa weekly magazine ng Japan ng Nikkei Asian Review, ang mga nagmamayari ng Pogo ay kadalasan sindikato. Anonymous raw ito. Mula 2017 hanggang 2019, ang Grabe yung call center na dodomina ng Pogo. Ngayong alam naman natin, men, kung gaano kalakas yung call center dito sa Pilipinas. Tapos malaman-laman natin dito na dudumina siya ng Pogo. Actually, ngayon kung nga lang narinig tong word na Pogo PNP Anti-Kidnapping Group ay nakapagtala ng 67 mga kaso. Kadalasan sa mga ito ay suportado pa ng mga tiwaling kapulisan, online scam at human trafficking ang iilan lang sa nadagdag pang problema na ginagawa ng mga Pogo operators sa bansa. February 1, 2023, sinalakay ng mga otoridad ang Pogo firm na Hongxing Gaming Technology Incorporated. Ayon sa aligasyon, ito raw ay sangkot sa cryptocurrency investment scam. Sa 851 mga nagtatrabaho, 500 dito ay mga Pilipino. 3 sa mga kinukonsiderang big boss ng Pogo na ito ay nakalusot at hindi na malaman kung nasaan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay dito nakalkal at umalingasaw ang pangalan ng baguhang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Gu. Alice Gu. So, yan siya, guys. Yan siya na. Actually, para siyang yung nag-viral dati na babae yun parang psycho ata yun. Yung, parang ganun lang. I mean, hindi siya ganun na psycho talaga. Parang, ano lang ba, sometimes or nakakapangduda yung sobrang chill niya sa pananalita. Tapos yung mga sagot niya ay wala lang. Again, nakakatanga lang yung mga sagot niya or nakakapangduda, di ba? Tuloy. Agad na inimbidahan sa pagdinig sa Senado ang batang-batang mayor at dito na siya nag-isa ng gusto. Diba? Kalma lang. Bago matusta si Mayor Alice ng senadora na si Risa Ontiveros, ay nagpakilala muna ito. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Bago po ako naging mayor, kilala po ako bilang negosyante. Wait lang. Parang
Nako, mabilis pala yung speed natin. Kanina to may pinanood kasi akong video na binilisan ko. Sorry. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Actually, wala naman talagang pinagbibintangan na di ba, umaamin. Or meron, pero yun nga, kapag nagigipit na or nasasampal na ng ebidensya, Pero kapag halimbawa ganyan, mga investigation pa, walang aamin agad dyan. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. May binabasa Kung pa. tingnan at pakinggan ang pananalita ng Mayora ay walang kaduda-dudang kabisado nito ang kultura ng mga Pilipino. Yun. Pero yan yung isa sa nakakalungkot. Diba? Sabi ko sa inyo, yung mga Chino dito, hindi lahat ha, pero parang inaano tayo ba? Parang, ewan ko kung dinidegrade ba nila tayo or minamalit. Kasi the way sila umasta, parang ano lang eh. Chill lang talaga guys. ay mahiwaga pala itong pagkatao at nakalkal ito sa pagtatanong ng Senadora ng Pilipinas na pag-alaman na isang negosyante na itong si Alice Go bago pa pumasok sa politika noong 2022. Negosyante Pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy ang negosyo nito at ito raw ang kanyang pinagkuhanan ng panggastos nang ito'y tumakbo sa eleksyon. Pero dahil sa hindi consistent ang kinikita nito ay tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya na katulad niya rin ay nasa negosyo ng pangangalaga at pagbebenta ng mga baboy. Sana all. O baka naman, yung negosyong yan ay parang front lang. Hindi ko naman sa sinasabi na front talaga. Bakal lang naman, di ba? Well, kasi, nako, mamaya. Paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Nako. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Hala. Previous administration, men. So, si Tatay Diggs yung tinutukoy niya. Yan ba yan? Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at Walang manalo? maisagot. Mga kaibigan ko po na sa Hag Racing din po. Walang maisagot. Nasa Hag Racing or nasa Baofu? Nasa Hag Racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, Tahimik sila kasi grabe yung ganun, no? Kaibigan lang tapos susuportaan ka. Like what? Anong mga kapalit dyan? isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki. Nako, nasa lagot kabila ka. nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa Hag Racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, Baka yung mga kaibigan niya, yung mga Chinese din na parang yun, may binabalak din dito. alam po natin pareho yan makikita sa Opo. ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Nasorpresa ang senadora sa nalaman niyang huli na pala nang marehistro ang birth certificate ni Mayor Alice. 17 anyos na ito noon nang siya'y magkaroon ng birth certificate. Grabe 17 years old men. Saka lumabas yung birth certificate niya. Parang siya kung nakakapanood kayo ng mga spy movies, men. Yung mga spy kasi, tinitrain sila, like wala talaga silang pagkakakilanlan, men. Tapos yun, kita nyo naman, 17 years old. Yung 17 years old, may utak na yan I mean, may sariling isip na yan Kaya nang gumawa ng kalokohan ng 17 years old, men.
Di ba, baka nga 13 years old 13 years old to 17. Ano na yan, pwede na yan mag-isip ng mga something kalokohan. Di ba, tapos kapag ganyan, baka lang naman. Yun nga, yung suspected natin dito, mostly kasi sa mga tao dito, tinitingnan siya as a spy, So, yun, wala talaga tayong ibang matingnan dito, men, kasi 17 years old, sobrang questionable yun, men. Sobrang questionable talaga. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Lagot ka. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please Pasensya po. inform us during the hearing. At Tapos di pa bakit maalala. po delay yung pag-register ng birth nyo? Sagot. Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Di ba, nakakaduda? Bakit kailangan niya pang i-check, men? Pwede naman niyang sagutin ng diretsahan yan kung talagang siya mismo yan, di ba? Kasi ikaw, men, halimbawa ikaw, 17 years old ka nang na-register. Di ba something na mapapaano ka din ba? Like, halimbawa, pagtungtong mo ng 20, parang mapapatanong or ma-registered talaga siya sa utak mo na, grabe ako, 17 years old na ako nagkaroon ng birth certificate. Hindi mo talaga makakalimutan yan, men, kasi parang unique ka na yan 17 years old. Ikaw lang yung something bukod tanging ganyan Though may mga cases na ganyan, pero yung isipin mo na sobrang rare ng scenario na ganyan, 17 years old, tapos wala kang maalala, kailangan mo pang i-check. Pera na lang kung dinoktor yan or something. Baka lang naman, di ba? Tuloy. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? Parang nakakapagtaka kung bakit dalaga na siya noong siya ay magkaroon ng birth certificate. Tama. Samantalang may kaya naman sila para asikasuhin ito. Boom. Maging Yun din. Mas lalo nakakapanduda. Kasi may kaya, mayaman, tapos wala kang birth. Tanga-tanga lang. si Mayor Alice ay hindi rin alam ang dahilan kung bakit ba posible. dalaga na ito nang magawa ng napaka-importanteng dokumento na birth certificate. Ito Tama. pa ang napakatalinhagang tanong sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay walang record sa ospital kung saan siya ipinanganak. Ay, Dahil sa kalokohan. bahay lang pala nila siya pinanganak at hindi pa niya alam kung saan ang bahay na yon noong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay. Kalokohan, men. Di niya alam kung saan siya pinanganak. Grabe. Tayo, men, siguro mga elementary. Of course, curious tayo kung saan tayo pinanganak, di ba? I mean, mga magulang pa natin mismo yung magsasabi sa atin na ikaw, dito kita ipinanganak. Doon kita ipinanganak sa sa mga ganyan-ganyan. Tapos siya hindi niya alam. Kalokohan. Nakakapanduda. Saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Parang dito na briefing na Your Honor, I ang mean, sinabi po sa akin sa bahay po. Sa Di na bahay. Saan briefing po to, yung men. bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, nako, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. patawa-tawa pang loko. Puro di niya alam, men. Puro di niya alam. Ito pa ang karagdagang mahiwagang revelasyon sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay hindi rin nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo dahil siya ay sa bahay lang nila pumirme at doon lang siya tinuruan ng isang teacher na nagngangalang Robilin hanggang sa Grabe. siya ay matuto. Still, What the heck? What? Halak ka. out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Lagot. Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm.
Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Baka possible din na yung niya is something doctored. Baka lang naman. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Apa. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, Grabe. kailangan license sila or Tama. meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So Grabe, bilang lang yung mga sagot niya, men. Lalo talagang magdududa yung taong bayan yan, men. Ano din kasi, ang isa sa dahilan talaga na pagdudahan siya ng taong bayan ay yun nga, something related siya sa mga Chinese or sa China. Gayong alam naman natin kung gaano kainit ngayon ang usaping West Philippine Sea. So, dapat talagang seryosohin or tutukan to, men. Actually, sobrang kudos din kay Miss Senator Risa Hontiveros kasi grabe, kuhang-kuha niya talaga yung like alam niya talaga kung saan tawag diyan gigisahin itong si Mayora Kita niyo naman kung paano siya the way sumagot, like wala nauutal-utal or yun nga I think siya parang prepared ba? Parang maingat siya. I mean, yun, parang maingat siya sa mga sagot niya. Tapos yun, pa konti-konti lang. So, yun parang may something, man. saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, di ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po Grabe. yung pangalan po ng teacher ko po. Wala talagang naalala eh. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo, Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Nako. Alright. Tahimik Pakisubmit na lang lahat sa committee yung apelido nila. Opo. And sa hearing, on the record, Opo. kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Paanong tutorial, min? Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po. So in short, hindi siya talaga totally nag-aaral for grades or for anong tawag sa grades, men? 'Di ba yung grades natin ay nagagamit siya kung sakaling a-apply tayo ng trabaho or yun, doon tayo masusukat ba na karapat-dapat ba tayo sa mga posisyon na ito or halimbawa ganyan, kapag mag-high school ka, need mo ng grade mo sa elementary. Kapag nag-college ka naman, need mo ng grade mo sa high school. So parang itong si Miss Mayor Alice, parang wala siyang ganun na ikaw mag-aral ka for grades para magagamit mo siya in the future. Kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba? Para magamit natin in the future. Pero yung kay mayor na ito, sa mayor na to, ano lang siya, parang nag-aaral lang siya for what?
for ano ba? Learning lang. Like English, math, something like that. Ganun lang. Kasi straight daw eh. Tapos di siya nakapag high school, di siya nakapag college. My goodness, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo talaga, men. Ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd Yan. yung pagtapos nyo sa high school Yan yung sa sinasabi pag-tutor ko. ni Teacher Rubelin? Wala. Your Honor, hindi ko po alam. Nako. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Actually, hindi sa pang judge sa kanya. Pero the way siya sumagot, min, para lang din talaga siyang high school kung sumagot. Kayo din ba? Napapansin nyo rin ba? Na parang ganun lang. Parang hindi siya mayor kung sumagot eh. Your Honor, hindi ko alam. Your Honor, lang. Yun lang po yung, Your Honor, hindi ko alam. Like, men, sabi niya sa intro, pumunta siya dyan para makatulong, tapos yun lang yung mga isasagot niya. Imposible namang hindi siya prepared, di ba, kung ano yung itatanong sa kanya. Dapat alam niya na yan eh, or maybe alam niya na yan. Kaya nga, the way siya sumagot ay safe way. Ewan ko lang din kung safe way. Hindi din kasi natin alam eh. But, sobrang nakakapagduda talaga, min. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner, Diba? may karapatan na may, Yan kung yung hindi diploma, questionable. dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies Yan. sa high school. Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. What the heck? Wala pa rin naalala. Ang daming di niya naalala. My goodness. Hanggang saan lang yung memorya niya? Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang... Actually, hindi lang naman si Risa Hontiveros, si Senator Risa Hontiveros yung nalalabuan. Kita nyo yung lahat ng tao sa Senado, like, the way talaga sila nakikinig, parang gumaganon-ganon. No? Kumukunot din yung mga noo nila. Kayo din, for sure. Pati nga ako, di ko nga siya maintindihan eh. Tuloy. Young person no? May karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyo. Yun, katibayan edukasyon. dapat eh. Ganito pa rin ba ang gamit mong can opener? Di na. Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Ito yung can opener ko. Mr. Historiador, pareha ba tayo? Palitan na yan ng bago. Eto, ang mas maganda. Yeah, parehas Mura tayo. na, safe pa. Ang dali lang nitong gamitin. Sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura Tama. lang yan, kaibigan. Sobrang ganda nito, men. Agree din ako sa kanya. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyo. Link description, tapos puntahan nyo yung video ni Mr. Historiador Filipino din. I-click nyo rin yung description na yan para makabili din kayo ng ganitong can opener. Sobrang sobrang ganda nito, min. Like, easy lang talaga. Tuloy. Order. Hindi ba katakataka na napakahiwaga nito? Mula elementarya hanggang kolehiyo ay iisa lang ang naging teacher mo na siyang nagturo sa'yo ng lahat-lahat? Tama. Who you? Or Base sino sa ka? mga natuklasan na ito ng Senado kay Mayor Alice Go, ay tila pwede natin siyang maikumpara sa isang pelikula kung saan siya ay nagmula sa isang programa ng isang bansa na hinubog at sinanay simula Tama. pagkabata para ipadala sa isang misyon na Yan din yung naiisip ko talaga, men. Hindi ko naman, hindi ko pa naman talaga siya gina-judge, pero based kasi sa mga sinasagot niya, men, parang nakakapanduda lang. Tuloy. napaka-importante at ito ay ang mag-espiya sa bansa kung saan ay may interes ang nasyon na nagsanay sa kanya. Nako. Ang tanong, ano kaya ang misyon at layunin ni Mayor Alice Go sa Pilipinas kung siya ay totoong espiya ng China? Tama. Okay lang naman siguro, men, kung ganyan wala siyang pagkakasarinlan, tapos, late na siyang i-register, tapos, yun,
ano lang siya, simpleng tao lang siya. Like ano ba, nagtitinda lang siya ng ano, whatsoever, balot or whatsoever. Pero ganyan, mayor ka, hawak mo, tapos related ka sa Pogo na mostly daw with mga Chinese national. Yun yung pinakatanong talaga min eh. My goodness. Ikaw, naniniwala ka bang na-infiltrate na tayo ng China noon pa man? Actually, naniniwala ako. Kayo? Naniniwala din ba kayo na na-infiltrate na tayo ng China noon pa man? For me, maybe yes ako dyan kasi yun nga, based sa mga balita or sa mga lumalabas natin dito, sobrang nakakalungkot man isipin. But yun, yung Coast Guard natin, napasukan na ng 36 na Chinese spies. Tapos ito, questionable siya, itong mayor ng Tarlac na related sa Pogo. Tapos yung questionable din yung 36 at 4,000 Chinese nationals doon sa Cagayan, which is doon malapit sa Balikatan or sa EDCA sites. 'Di ba? Questionable 'yon. Tapos kamakailan lang din yung may nakita tayong balita na may nahuling isang armadong lalaki na yung gun niya or yung bengbeng niya ay registered in China. Tapos yung WPS pa. Yung ano pa natin dito, mga pro-China pa natin. Tapos yun, anong term na makapili yun? Something makapili. Yun yung isa din talaga sa nakakatakot yung pasukin tayo dito nang wala tayong alam-alam ano. So yun, ingat-ingat lang talaga tayo dito. Kayo, so yun lang naman. I think yun lang naman. Historiador Filipino. Bago nyo iwan yung channel na to, Historiador Filipino. Original video link in the description box below. Support nyo yan guys. Subscribe nyo, panoorin yung mga videos niya. Tapos yun, bago nyo rin iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung channel natin para sa mga ganitong mga usapin pa. No? My goodness. Mahiwaga talaga, min. Nakaka-ano talaga tong mayorang to. Sobrang ano talaga. Kayo din ba guys? Isa din ba kayo sa naguguluhan sa pinaggagawan or sa the way siya sumagot doon sa Senado? Magbasa nga tayo ng comment or ano yung reaction ng taong bayan dito, men. Nakakatakot ang hearing na ito. Napakamahiwaga ang taong ito. Yun din yung nararamdaman ko eh. Parang sobrang chill niya lang eh. Only in the Philippines, it's appalling how government official can be bought and sold, showing a complete disregard for the country. Yun lang din. Opo, naniniwala rin po ako na pasok na tayo ng espiya ng mga checkers. Si Mayor isa na sa mga espiya ng mga checkers. Though hindi pa naman talaga siya proven but yun nga, based kasi sa pinagsasagot-sagot niya, yun, nakakapangduda talaga. Like, my goodness. The best kasi na Dora Risa Hontiveros. Yun, napuri na si Risa Hontiveros, min. Sen Hontiveros, pwede kayong paikutin ng mga sagot ng mayor. Actually, yung mga sagot niya, very safe or siguro lang siya, playing safe lang din siya. She is very smart in how to answer the questions, highly educated. I think she is not growing and raised in the farm and also can't remember all the history of the most important things in her life, and that's impossible, still very young age, to forget the same. I mean, ito din talaga yung napakalaking question, kasi tayo kasi as a kid, tayo as a bata, especially ganyan, yung bata kasi, kaya nga nagiging memorable yung pagkabata natin, kasi yun yung madalas talaga nating naaalala. Tapos ito si Mayor, kabaliktaran siya. Yung childhood niya pa talaga yung nakalimutan niya, men. Diba? Saan siya pinanganak? Sino yung nanay niya? Ano yung ospital? Ano yung bahay? Tapos yung maalala niya, teacher niya lang. Tapos nag-aaral siya ng walang records. Nag-aaral lang siya for what? Diba? Kaya nga tayo nag-aaral para maka-move tayo next level. Like, ganyan. From elementary to high school to college. Questionable talaga, men. So, yun lang naman muna. Kayo, ano masasabi nyo dito, men? Comment down below. For sure, kumunot na rin yung mga noo nyo dyan. But, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again,
That's it na lang muna. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe.